Magandang araw mga kaslam, mga kagilas, mga kabasketball. Hindi lang gilas, Pilipinas ay mas gumagalaw na magagandang balita ngayon dahil pati na ang Zamboanga Valientes at si Terence Romeo muling umiingay sa international basketball scene. Mula sa statement, win sa Dubai, hanggang posible Australia stink at syempre bababa rin tayo sa mas malaking usapan. Bakit muling mabubuhay ang pag-asa ng Gilas Pilipinas sa pagbabalik ni Kai Sotto at John Mar Fajardo laban sa Australia at New Zealand? Ito ang kwento ng pag-angat ng Philippine basketball. Simulan na natin. Hindi biro ang ipinakita ng Zamboanga Valientes sa Dubai Basketball Invitational. Isipin mo, rookie team pero nagawang talunin ang defending champion ng Beirut Club 83-72. Hindi ito simpleng panalo, ito ang statement win. Ang Beirut Club ay binubuo ng Lebanese national team level player. Sanay ito sa international competition pero pinakita ng Valientes na kaya makipagsabayan ng Pinoy, kaya makipagbanggaan at higit sa lahat may disiplina at tapang. Dahil dito, nabukas ang pinto ng international opportunities lalo na mula sa Australia, ang isang bansa na kilala sa physical basketball, instructive system at mataas na competition level. Ilan sa mga posibleng ligang napasukan: NBL Top Tier, World Class, NBL 1, North, South, Pass, West, Central, Big B, Development pero competitive. Para sa Valientes, ito ang mas matinding kalaban, mas malaking exposure, mas mataas na respeto para sa Pinoy Basketball Club. At kung isang pangalan na talagang bumalik sa radar, ayan ay si Terence Romeo. Free agent na siya ngayon. Pero sa Dubai Invitational, malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos si TR7 laban kontra Beirut Club, 20 points, clutch baskets, kumpiyansang galaw laban sa mas malaki, mas physical na defenders. Ito ang klaseng performance na nagsasabing hindi intriga ang hinahabol kung hindi basketball ulit. Kung matuloy ang Australia stint, posible ito na ang career reset ni Romeo. Malayo sa PBA pressure, mas focus sa laro at laban sa mas pisikal at mas disiplinadong sistema. Habang umaangat ang mga Pinoy sa international club level, natural lang ang itanong, kumusta na naman ang Gilas Pilipinas? At dito papasok ang mas malaking balita sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Second window, haharap ang Gilas sa dalawang halimaw. New Zealand February 26, Australia March 1. Sa papel, dihado tayo pero iba na ang usapan ngayon dahil sa pagbabalik na nina ni Kai Sotto, John Mar Fajardo. Kai Sotto galing injury pero bumalik na ang ritmo. Solid performances. Sa Japan B1 League, may doble rim protection, improved the footwork, 7-3 presence na bihira sa buong Asia. John Mar Fajardo, PBA GOAT, lakas sa post at rebound, sanay sa physicality, perpekto
mentor at partner ni Kai sa loob. Kai plus Junmar sa pain, legit na problema kahit para sa Australia at New Zealand. At hindi lang ang big men ang sandata ng Gilas. Twilight Ramos, the two-way wings, CJ Perez, scorer at spark plug, Scotty Thompson, energy at playmaking, si Cart Tamayo, streets big, forwards, AG Ido, QMB, defense on physical present. Nagdag pa si Coach Temcon, nakilala sa structured offense, disciplined defense, tamang balanse ng veterans at young star. Hindi lang ito guaranteed wings, pero ang mahalaga ngayon, competitive games. Hindi nagpapaapi at may tsansang makapanggulat kung tama ang execution. At highlight lahat, bumalik ang respeto sa Gilas Pilipinas. Ang kwento ngayon ng Philippine basketball ay pag-angat. Zamboanga Valientes mula sa Dubai hanggang sa Australia, Terence Romeo muling binuhay ang karyer. Gilas Pilipinas may bagong pag-asa, kilala si Kai at Junmar. Isa lang sa mga malinaw, hindi nauubos ang talento ng Pinoy, kailangan lang tamang pagkakataon. Mapagpalang araw mga kaslam!